Praise you. Ayan, isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat. Palapakan po natin ito. Diba po, masaya tayo nakikita natin ang isa't isa ngayong gabi. Welcome po sa ating second night of our Night Holy Week. Ating simbang gabi. Maaari po tayong tumayo. Dalhin po natin ang presensya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Nagmumula sa puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Lord, Lord God, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa gabi nito. Magkakasama po kami, Panginoon. Tanging presensya mo lamang, Lord God, ang aming hinihiling, Panginoon, na pangunahin mo po kami, Panginoon. Ganyan po kami, Lord God, ng pangunawa, Panginoon, at ng iyong dakilang presensya, Lord God, ngayon, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa kalakasan at sa bawat isa na nandito, Panginoon, sa bawat kapatid na nandito, Lord God, sa pagkasulog ng simbang ito, Panginoon, Lord. Ikaw ang namin pinapapuri at pinapasalamatan, Panginoon, at tinataas ka namin ngayong gabi nito. So yun lang, ang lahat ng papuri pa sa salamat. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Grabe natin si Lord. Maaari po tayong patuloy na pumalakpak at nakangiti po tayong maawit sa Lord. Yes. Maraming salamat, Lord God, sa gabi ito. Muli kayo ang mahuna, Lord God. At sa iyo namin, Lord God, inaali pang lahat ng ipon at napapuri at pasasalamat. At lahat ng pagkakita sa iyo namin pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.
Lord. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Narito po tayo sa ating second night. Ayun po. Teka lang. Pasensya na po kayo kasi talagang hindi ako gano'n na nakapag-ready kasi may ibang yung nangyari, pero purihin ng Panginoon at nawa ay mabigyan natin siya ng kagalakan sa to. Sige po, teka lang po. Amen. Sige po. Anayahan ko po ang lahat na sama-sama tayong manalangin, humingi tayo ng guidance ng Panginoon. Lord, damin po natin yung kanyang banal na presensya sa gabi ito, sa ating second night ng ating sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Sama niyo rin po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa gabi ito at muli, tinala mo po kami rito, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng lakas, karunungan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Tinutulog po namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga sarili. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin, Panginoon. Lord, pagkalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo, at hayaan, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming buhay at maghari buong buo para sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-aalala namin, Panginoon, ng Christmas, ng Pasko, ng iyong pagdating dito, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na inaalala namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat na humarap sa iyong banal na salita, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, namin aming pagkukulang, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Kalinisan sa aming mga bumabagabag, sa aming mga isipan, Panginoon. Lord, pagharian niyo po kami. We rebuke the works of the devil out here. Yes, Lord, hallelujah. Wala na siya dito, Panginoon. At tanging ikaw lang po, Panginoong Jesus, ang mag-ahari sa lugar na ito, Panginoon. Hindi man handa, Panginoon, pero Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang mag-flow, magbibigay ng lahat-lahat ng ito, Panginoon. Dahil po ikaw ang aming Diyos na sineselebrate ngayon, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay pasasalamat namin sa iyo at itinataas namin lahat sa iyo, Panginoon. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang siyang maitaas. Maraming salamat muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Ayan po ang ating 9 Holy Nights. So, this is our second night. At ano po ba unahin natin? Ang icebreaker daw po muna. So, kahapon, may premium ba yun? So, meron din po tayo ngayon. Sino po makakasagot? Paunahan ng taas na lang ng kamay, hindi yung paunahan ng punta. Paunahan ng taas ng kamay. Sige po. Ito po tungkol sa
mga pagkain na hinihanda tuwing Pasko. Hinihanda siya tuwing Pasko. Ang ilalagay lang po ni Ate Bego ay mga ingredients. Ayan po. Sige po. Ready na po ba ang lahat? Taas kamay na lang. Punta na lang daw po dito. Kasi baka hindi ko alam sino po. Sige po. 1, 2, ay yan. Ano kaya yan? Spaghetti. Spaghetti na lang. Ay, reveal na. Spaghetti. Meron po tayong french fries. Sister. Yan na. Expect yung mga bata. Parang gusto nila. Okay. Ang next na prize ay ito. Ayan. Go ba? Next, Baby Boy. Oh, yan ang kaya yan. Yung letters po dun sa ano yun. Color lining po yung anak niya. Oh, meron pa tayong tatlo. Kaya susunod. Yes, ito naman. Ayan po yung letter. Umupo na siya sa harap. Ayan na. Biga. Okay. Next, ano yan? Ano yan? Menudo. Amen. Ito na, sister. Sige. Dahil sa effort mo, mamimili ka. Mamimili ka kung saan ang gusto mo. Ayan, sige. Amen. Thank you, Lord. Kasi alam mo ano yung nakalagay dyan. Okay, ready na po sa lahat. Last na po ito. Last na. Okay. Kumakaana. May linya. Macaroni salad. Ito na po, brother. Mahiya ka. Okay, ito na. Next. Sila po na. Kaso wala na naman kaya. Amen. Thank you, Lord. Kaya kung gusto talaga ng Panginoon ay masaya tayo. Thank you, Lord. Ayan po. So,
ating second night ng 9 Holy Night. So, ano pa ba yung mga letter? Letter na natin. Ito po ay Christmas, di ba? Christmas. So, kahapon ay C. Sino nakakala? Naku, mukhang magkakakuha na yung cellphone ko. Kahabol ko na lang yung price mo. Carol, Rebel. Anong pangalan mo? H. Amen. Sige, ihahabol ko yung ano ha. Bukas. Ay, bukas. Para sa'yo. Alam mo kung ano yung... Nandito ka, ibig sabihin na nandito ka kahapon, diba? Amen. Siguro may natutunan si brother. Ayan po. So, sa ating second Holy Night, kahapon tama siya, Caroling, na nagbibigay sa ating joy. Then sa ating ngayon ay H. So, H. So, yun yung ham. Ham. Ay, oo, tama. Sino po yung may ham sa bahay pagka may handa? Kasi kami wala rin. Pero, ham, sinisimbolize lang nito yung siyempre, handa, pagkain na, di ba, tuwing Pasko, lagi tayo naghahanda, meron tayong piniprepare. So, isa sa mga kailangan ng mga Pilipino ay ham. Ayan. So, yun yung picture ng ham. So, sige po, ayun po, yung ham. Sige po, i-next po natin yung ham. Sabi dito, ham symbolizes abundance and good luck. Sabi nga, good luck. good luck. Pero ang ano is abundance. Kumbaga, siyempre makakapaghanda tayo kapag blessed tayo, di ba? Sige po. Sige, i-next po natin. Bumabisa. Ayan. Sige po. Ayan. Ang sabi ko kasi, kaya symbolizes abundance. Ano siya? Ito po ay basta ChatGPT. So, ChatGPT. Sabi po, yung ham symbolizes ng abundance, feasting and prosperity. Sabi, ham is traditionally served at large celebratory meals at Christmas. Diba? It became associated with plenty, wealth, and generosity. So, ibig sabihin lang yun, yung plenty, marami tayo, then wealth, siguro, yung pagpapala ng Panginoon. Kumbaga, hindi naman, siyempre tayo bilang Kristiyano, kami, siguro maraming Christmas din siguro na maraming Christmas din na kumbaga parang siguro ngayon lang kami nagkakahanda, pero siguro yung mga last na yung Christmas lumilipas lang siya. Lumilipas lang. Nagkakaroon lang ng handa pagka binibigyan ng kapitbahay. Pero spaghetti, siyempre may spaghetti, pero yung ham, medyo pa kami sa ham, no? Pero sana ngayon wala rin pa yung ham. Pero po. Hindi ko na rin itong historical value. Pero sabi na dito, pork is once prized food because raising pigs required resources. Siyempre, pagka nag-raise ka ng pigs, kailangan paano ka. Then having ham meant to have enough land, food, and security. Then, yung pangatlo is preservation. Ito parang historical siya na nagkaroon ng ham, parang siyempre parang yung preserve, minsan parang hindi ka agad madaling maubos. parang yung sa probinsya, yung isda pag nakahuli ka, ibibigyan mo na lang para preserve, para tumagal.
Pero yan, yung historical niya, ginamit siya para mag-preserve survival through scarcity. Yan, yung ginamit ang ham para doon. Then, yung panghuli rin is kumaparaan din sa abundance. Cultural phrases like living ham, kumbaga, live between prosper. Ano po? Ano po? May nagkukulan pa rin tayo. Pero ano lang po yan, konti pa lang. Next po. Ayan. Ay, kami. Nalibig na kaagad eh. Tapos may sana ka sa inyo. Ano yung sabihin ng Noche Buena? Noche Buena. Ang Noche Buena ay good night. Hindi ba nakarating dito ng Spain? Spain. Pag Spain, sabi ang mga Espanyol. Buenos dias, Senyor. Pero dito says, Buenas noches. Pero Buenas noches, parang ino lang yung Noche Buena. Pero good night. Sabihin daw ng Buena is good. Tama. Sino ba Espanyol dito? Nakapunta ng Noche Buena, Buenas noches. Pero sabi yan, para sa Christmas Eve. So, yan lang po yung ibig sabihin ng Noche Buena. Pero, nakuha siya natin siya doon parang, siyempre di ba sinakot tayo ng Spaniard, ng Spain. Kaya doon tayo nakapag-celebrate tayo ng Noche Buena. Ayan po. Sige po, next. Ayan. Ay, meron pa nga pala doon. Ano sabi nito? Sige. So, iyan naman natin na siyempre yung Noche Buena, yung ham, ay food, pagkain. So, minsan tayo ay minsan tayo ng wala tayong pagkain pag walang Pasko. Mayroon po ba ditong nalulungkot pagka walang pagkain tuwing Pasko? Minsan nalulungkot pagka walang handa. Okay na po ba sa atin kahit walang handa? Gusto talaga natin na may handa, di ba? Sabi nga naman, di ba? 500. Yung 500 kaya ng pambili ng Noche Buena. So, maraming umiiling. Pero, siyempre, since tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at nagpapasalamat sa Panginoon, at tayo unti-unti na kumbaga parang yung worldly, minsan gusto talaga natin magbusog. So actually, ngayong ang daming puro party, nakakabusog siya. Pero, syempre, hindi natin yung mabubusog din tayo ng spiritual. Ito ba? Minsan, ang tinatakam natin yung sarap ng mga pagkain, mga handa. Pero takamin din natin yung magpapabusog ng ating ang kaluluwa, ng spirit. Kumbaga, yun din ang asamin natin ngayong Pasko. Siyempre, kasi naman, di ba, kaya naman tayo nag-celebrate ng Pasko ay tungkol kay Jesus Christ. Tungkol kay Jesus Christ po lahat. Kaya tayo ay nag-celebrate. Kaya sa ngayon po, bubusugin naman natin yung ating sarili ng pagkain, ng spiritual. Kumbaga, nakakatakam yung mga pagkain, yung ham, nakakatakam yung spaghetti, yung kanina yung puto bumbong. Pero, siyempre, asamin din natin yung pagkain na mabibigay sa atin ng kalakasan. Pwede busog na busog tayo, pero mahina tayo. Minsan, akala natin, kaya na natin lahat, pero mahina. Parang may kulang. Mas maraming kulang. Magulo. Minsan magulo yung mundo. Yan po. Kaya yung ham, mas gugustuhin po natin Jesus Christ. Yan po. Ang sabi po dito, si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya po talaga yung tinapay na magbibigay ng
kalakasan sa atin. Minsan, kaya yung nakakasurvive kami dahil sa kumbaga, minsan mas masarap kapag kumpleto yung pamilya. Minsan, marami ka ng handa, kaso kung saan naman sila, parang di ba, kulang. Tapos, mas asabi natin yung buhay na masaya. Sabi pa, yung Carol, di ba? Mas pinipili natin yung maging masaya para sa Panginoon. Pero, siyempre, ang magbibigay sa atin ay ang Panginoong Jesus. So, si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ayan po. Sige po, basahin po natin yung buksan po natin yung ating mga Bible. Ayan po, asan na yung ating mga Bible? Ayan. Sabi po sa 6:35, balik po yung verse po natin ngayon is John chapter 6, verse 25 to 40. Kung ano po natin, babasahin po natin siya. So, basahin po natin yung assignment. So, John chapter, sabi po sa verse 35, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, magkakaroon tayo ng buhay dahil sa Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, ang kailangan natin gawin, lumapit, sumampalataya. So, lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga, hindi naman natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin lahat. So, yung mga nabibigatan, na lubha, lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Di po ba? At pagka lumalapit tayo sa Panginoong Jesus, sigurado tayo, hindi niya tayo aayawan. Hinihintay niya lang lagi tayo. Hinihintay lang lagi ang Panginoon. Ayan po. Yan, gusto niya lang lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo magugutom kailanman. Sumampalataya sa akin at hindi na maguguhaw kailanman. Minsan, siguro hindi ko naman ng sarili ko. Dati kasi parang okay lang sa akin. Ewan ko lang kung ang nararamdaman ng mga anak ko. Di ko naman ang nararamdaman ng misis ko. Pero, siyempre, pag kinakapos, kulang. Di po ba? So, pero mas kailangan kasi natin yung pananampalataya sa Panginoon. Minsan kasi ngayon, hindi mawawala yung celebration na may videoke, hindi mawawala yung celebration na may okay na naman sa videoke, di ba, masaya. Pero minsan hindi nawawala yung celebration na walang inuman, hindi nawawala yung celebration na yung minsan may magulo, di po ba? Pero ang gusto ng Panginoong Jesus, we celebrate, lumapit tayo sa Kanya, at we celebrate na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ayan po. Kasi dito sa verse na to, ito talaga yung hindi sa atin magbibigay ng hindi na daw tayo magugutom at hindi na tayo mauuhaw. Ayan po. Naniniwala po ba tayo? No? Amen. Ayan po. Maniwala po tayo sa Panginoon. Sabi po, lumapit na tayo at sumampalataya. Amen. Sige po, next po tayo. At si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Sige po, basahin po natin yung verse. Ayan, sabi po, sa verse, John chapter 6, verse 26, sumagot si Jesus, totoo ang sinabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Kumbaga, hinahanap lang natin ang Panginoong Jesus para mabusog. Yan. Kumbaga parang ito yung after yung pagpapakain niya ng yung 5,000, yung pinakain ng out of yung 2 fishes and 5 loaves, pinakain niya yung mga tao. So, hinanap nila si Jesus after nung
So, hinahanap nila dahil sa yung flesh na naranasan nila. Pero yung totoo na kagalakan, yung pananampalataya, yung kasi ang hinahanap ng Panginoon. Kumbaga, minsan lumalapit lang tayo sa Panginoon kasi gusto natin na yung i-bless tayo financially, yung talagang ano. Pero ang blessing po talaga is hindi lang talaga siya financial. Hindi lang talaga siya financial. Yung masaya tayo, yung joy na naranasan natin, yung caroling, nagkakaroon tayo ng yung buo, nagiging buo yung ating yung buhay sa Panginoon, yun yung pinakamahalaga. Minsan, yun yan, lumalapit lang tayo para ano. Pero gusto pa rin ng Panginoon na lumapit tayo. Kasi siyempre, di ba? Gusto ng Panginoon na lumapit siya. Kaya yun po, hinahanap natin ang Panginoon. Actually, yung title na yan ay hinahanap natin ang Panginoon. Yan. Pero, ang gusto ng Panginoon, ngayon, hanapin natin siya ng hindi dahil sa yung talagang gusto natin ng siyempre gusto natin ng pagpapala ng financial. Pero mas hanapin natin siya ng yung pagpapala na mas makilala natin siya. Yung mas lalago yung ating pananampalataya. Yun po. Sige po, next. Saglit lang naman po ito. Ayun, paghingi ng, actually, yan talaga yung yan, paghingi ng tao ng pagkain. Sige po, next. Ayan. Yun pala talaga. Ayun talaga yung title na muna. Yung paghingi ng tao ng pagkain. Yan, humihingi kasi tayo ng pagkain sa Panginoon. Pero, gusto naman talaga lagi ng pagkain. Di ba sabi na, give us this day our daily bread. Kumbaga, daily na humihingi. Gusto ng Panginoon, daily na humihingi tayo ng pagkain sa Kanya. Daily na sumasandal tayo sa Kanya. Kumbaga, yun po, gusto ng Panginoon. Sige po, next. Yan. At si Jesus, ang tinapay na mula langit. Sige po, verse po natin. Yan. So, bakit si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Kaya po. So, dito kasi, ngayon mga tao, tinatanong sila kung yung tinatanong ang Panginoon Jesus tungkol sa yung kanyang yung pagiging yung Diyos niya, pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Kung kaya yun po. At yun ang po ang gustong bigay sa atin ng si Jesus ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Yan ang talaga ang gusto ng Panginoon na bigay sa atin. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sige po. Next po. Ayan. Ang presensya ng Panginoon ang tunay na pinagmumula ng kasaganaan. Yan. Tunay po yan na ang Panginoon sa Kanya lang talaga nagmumula ang kasaganaan. Minsan, ang sabi nga, di ba, yung give us this day our daily bread. Kumbaga, kapag araw-araw natin yung araw-araw tayo na nagbabasa ng Bible, ang gusto ng Panginoon, yung araw-araw tayo na magbabasa ng Bible, araw-araw natin siya, yung makikilala. Unti-unti may mababago at mababago sa atin. At maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Kasi, paano po ba natin nararanasan ngayon? Alam ko may kanya-kanya po tayo na personal na relasyon sa Panginoon. Pero paano po natin nararanasan ang Panginoon, ang kanyang banal na presensya? Sige po, siyempre dapat nag-pray tayo, nananalangin. Minsan, nararanasan ba natin siya sa kahit magulo? O nararanasan ba natin ang Panginoon kahit na kulang yung handa natin? O hindi sapat, hindi pang Facebook na handa. Minsan, di ba? Nagkakala tayo pang Facebook para damit ng handa. Pero, ang tunay po na kasaganaan ay yung kasama natin ang presensya ng Panginoon. Yung mag-pray tayo, sama-sama, buong pamilya,
Yan din lang po ang gusto ko na ano. Oh, may handa. Pero mas gusto ko na mag-celebrate ang Pasko na yung sama-sama po tayo na ayan, yung mga bata. Gusto ko na ano, yung mag-pray tayo. Siguro, i-ano natin yung ano, yung siguro gawin natin na yung Christmas, gawin natin yung aming tahanan, bahay, sambahan. Siguro yung mag-pray po tayo. Para maranasan natin na bawat isa yung pamilya na yung ano, yung presensya ng ating Panginoon. Yun po. Kaya yun po talaga yung pinakamahalaga. Yan po. Sige po. At alam natin na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Sino po ang pinakamaraming handa? Si sister, daming handa. Alam na kung saan tayo pupunta. Ayan. Pagpapalain at pagpapalain tayo ng Panginoon. Basta't sabi nga nung kanina, lumapit tayo sa Kanya at sumampalataya. Yung mga material na bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, halimbawa, binigay si Sister Roda ng sobrang-sobrang pagpapala, marami rin nakalaan para sa bawat isa. Kumbaga, hindi sobrang, ang dami naman yan, kumbaga sobrang ano naman yan, sa Kanya. Meron din nakalaan sa atin. Kumbaga, yung resources ng Panginoon ay hindi talaga kayang sukatin yan. Hindi natin kayang sukatin. So, yung pagpapala ng Panginoon, sabi nga, ang unahin na natin is seek first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Uunahin na natin ang Panginoon. Magbasa tayo ng Bible. Lagi tayo mag-pray. Magkaroon tayo ng prayer time. Relasyon natin sa Kanya. At yung sa akin, kasi mamaya may task din na isa eh. Yung gusto ko rin na yung sa Pasko, igagawin natin yung pamilya natin. Kahapon ang task ni Pastor Redo, at sino nakakaalam ng task? Sabi, mag-gather yung buong pamilya and kakanta. Sino po nakagawa? Wow! Sister Maribel, yan po. Sino pa? Nangaroling kasi sila. pero ano, in-apply pa rin nila. Nangaroling nga lang sa ano. Amen. Yun po yung task kahapon ng Sister Mabel. May prize? Ayan po. Sige po. Dalawa na ano ko. Ayan po. Diba, ginawa yung task kahapon na mag-gather yung buong pamilya din ko umawit. Awitan natin ang Panginoon, yung Hark the Herald Angels. Kumbaga, yung awit na, ano, yung pagbabalik, di ba? Pagbabalik sa, ano, yung praise talaga sa Panginoon. Yan po. At ngayon po, yan. Tapos yung sa akin din, siyempre, ang sinasabi ni Lord, sa Pasko, mas maganda, unahin natin na mag-gather. Gather yung buong pamilya, mag-Bible, then mag-pray sama-sama. Then, yung pagkain, baka hindi natin alam, baka pagdilat natin ng mata, sobra-sobra pagkain. Amen. Praise the Lord. Ayan po. Kasi, kasaganaan ang gusto ng sa atin ng Panginoon. Diba po? Ang gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng kasaganahan, buhay na abundant life and life to the fullest. Ayan po. Amen. Kanina, ang ginagawa sa akin ng kaaway, parang nakikita niyo naman hindi ako prepared. Di ba? Hindi ako ano. Pero ginagawa ng kaaway is to steal, to kill, and to destroy. Kumbaga, maraming ano. Pero Jesus came to He gave us abundant life and life to the fullest. So po, yun ang gusto ibigay talaga sa atin ng Panginoon. At mararanasan lang natin yun sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. At yan po, meron pa isa. Tapos din task. Ano po task natin ngayon? Yan, may Christmas task. Sama-sama, sabay-sabay natin basahin. Haba sino ba? Ayan, naiintindihan mo natin. Magbahagi daw ng pagkain o handa. Sino maraming handa? At ngayon po, meron naman tayong pagkain na pagkasalusaluhan. Yan, lahat po makakakain. Sino nga ba may birthday ngayon?
Dahil nga yan, may surprise pa yun. Pero yun po ang task po natin. Kumaga, tayo ay pagpapalain at pagpapalain ng Panginoon. Siguro mag-isip tayo ng family na maging para ay yung share the blessing, tayo ay pinasagana. Tapos yung pagbibigay po natin ng pagkain, syempre, para naranasan nung binigyan, yung pagmamahal ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kasi tayo, ayun, bibigay. Ayan, pagpapalain tayo ng Panginoon, pagpapalain abundantly, at gusto ng Panginoon yung katabi natin, o kung sino man yung napili natin, gusto rin niya maranasan yung pagpapalang iyon at maramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan natin. Ayan po. Amen. Ayan po, meron pa. Wala na. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Amen. Woo. Ayan. Sama-sama tayo tumayo. Samahan niyo ako sa panalangin sa ating Panginoon. Panginoong Jesus na siyang tinapay na nagbibigay buhay. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesus. Ang offer ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sabi ni Pastor Redo sa unang command, said, there's no, thou shalt no other God before me. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Kumbaga, kung wala man tayong handa, okay lang. Basta nandito ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang siyang ating lahat-lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Damin natin ang Panginoong Jesus sa oras na to. Hallelujah. Kung siyang may akda ng oras na to, may akda ng gabing ito, gabi kahapon, at sa mga siyam na nights hanggang magpasko, siya ang may akda dito. At lahat-lahat ay gagawin natin para sa Kanya. Yes, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. Dinala mo po kami lahat dito, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagturo sa amin. Sabi mo po, lumapit lang kami sa iyo at sumampalataya. Buong buhay, sasampalataya po kami sa iyo, Panginoon. Sabi mo, sino mang gusto ng buhay na walang hanggan, sabi mo po, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Lord, at hindi na tayo magugutom kailanman. Hallelujah, hallelujah. Lord, po, dagin natin ang presensya ng Panginoon. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, 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 Panginoon. At narito kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Personally, Panginoon, lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi kayang alisin sa amin, Panginoon. Ang buhay na gusto mong maranasan namin ay narito, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa amin. Bawat isa na narito. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mahal na mahal mo po kami, Panginoon. Gusto mo kami bigyan ng tinapay na nagbibigay buhay para hindi na kami magutom. Sumampalataya lang kami sa iyo at di na kami mahuhuhaw. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong offer, Panginoon. Actually, gift, Panginoon. Tanggapin po natin ang Panginoon ang offer. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos. Tunay na Diyos. Walang katulad, Panginoon. Mahal na mahal mo kami. At ipararanas mo sa amin, Panginoon, ang abundant life dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw lang po kaya magbigay sa amin nun. Lahat-lahat ay papuri para sa iyo lamang, Panginoon. Pati yung aming mga pagkain, Panginoon, na pagsasalusaluhan. Salamat din po, Panginoon, kay Sab na birthday niya ngayon, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Ate Sab, Panginoon. Pagpalain mo po siya at lahat ng kanyang buong pamilya, Panginoon.
Pinupuri ka namin, gamitin mo po, Panginoon, for your glory, for your kingdom. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon. At lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay para sa ilamang pagpupuri, pagsamba, lahat-lahat ng pagtaas, ikaw lang po, Panginoon Jesus. Tanging ang Panginoon Jesus. All for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, ako ba? Kakanta ako? Hindi ko malaman. Hindi ka abot. Dessert. Dahil tayo ka tayo. Maaari po natin dalhin na ang presensya habang kumakanta po tayo. Sabay-sabay po tayo kumanta. Maaari po kayo makisabay. Parang kumakanta po tayo ng Christmas song para kay Lord. Kasi daw po yung pagkain. Thank you po. Magaling, fast, nice, fast. Unang
Thank you. Nice, Papa Joe. Pero manita din din na kaya yung ano ba itong ano? Parang may mga branch. Balik, hindi na rin sa atin dito. Hindi dati dito yun. Di ba siya sa may... Alam mo yung alam mo sa may campus? Oo, sa... Malapit doon sa may Lagi lang na kayo. Ako kasi, nakikita ko talaga taga dito. Bali, 20,000 pa lang ako. Diyan pa lang namin sa Facebook. Asan ka sa Facebook? Ano? Dulo siya eh. May ilog. Oo, walang traffic. Tapos, doon lang ako nagbabakasyon ng bata. Lagi lang ako nasa bahay. Pero, sa Santa Mesa talaga, Manila. Manila talaga ako. Doon nag-work Si mama, ay si papa ko, pagdaman. Si mama ko. Tatlo. Pangalawa ako. Kaso kung nasan siya. Asan doon at Manila. Pero, hindi na siya dito. Dito na lang siya titira. Hindi na rin sa inyo. Kaka-graduate na. Ay, hindi pa siya graduate. Nag-work na lang siya. Kaya, hindi na namin siya isip. Sayang sa sarili. Meron ako yung sticker. Meron ako yung sticker. Okay. Kasi, ay, Pwede ba yan advance ko na yun, Nay? Sa ano, sa dito ko tuloy. Oo, saan siya tumutuloy? May bahay din kami doon sa Manila. Bali, bahay naman yun ang lola ko. Yung lola ko. Family house. Tapos paano ba yung department niya? Yung kita ko, nakatira na dito. Tapos dati wala pa yung lupa pa lang. Lupa pa lang kung may Oo. Nakaka ako dito sa kayong gulong ng mic. tagal ka na rin pala talaga. Kinain ko na dito. Ganun din yung sa akin talaga. Iba na pa. Ganun pa siya. Kaya nung nag-start yung church, na-invite ako dahil parang may tuwing summer na yung parang babasa. Tapos nung time na yun, may bibigyan na ako sa mga padala. ang nalang ko dati. Tapos ang mga may mga samahan ko. Parang parang charity groups na nag-ano sila. Tapos nung time na yun, mga box-box na. Doon ako nag-start. Tapos yung mga kalaro ko, kaya sila Jay, wala na iba yun. Ay, kasi second night na. Wala na akong pera sa parang na-enjoy ko yung parang naglalaro na yung hanggang sa dito, this church na to. Tapos yan sila rin. Sila rin.
hours na malilate ako. Parang yun na yung naging ng ano ko na every weekend. Sabi daw mga bata na tumingin ko kasi first hours. Back na Monday pa siya. Parang sila na lagi kasama. Oo. Kaya di parents din. Parang kayo yung pioneer pala. Nakakabata ko. Kaya ako yung Noon nakakili pa siya. ano ako rin. Kaya ito para mga sasakit. Gusto kami na pumasok. Ako para 11 week. Next. May parang kayo yung basta. Ayun. Ano mga kulit? Pero nag-expect ka. Kapag ano, gaya nito, ako sa Sunday, ako naman yung mag-message. Kaya huwag ka mawawala sa Sunday. Ano yun? Ano umaga? Nasa hapon sa mga. May service pa rin tayo. Kapag mga simbang gabi kasi tulad ko hanggang 24. So sa gabi, ng Sunday. Kaya huwag kang mawawala. May service, tas may party. May party doon. Dito sa gabi naman. Talaga. Basta meron pang weekends, hindi ka naman masyadong gusto. Actually, yung Sabado ko lagi, luka. Sideline. Pero hindi na ako nag-ano, nag-kukuha ng Sunday. Kasi, nag-start na ako din last year. Parang may go-work ako, na nag-i-event. Eh sa ano namin, last year, kinuha lang. Anong mga ano yung mga ina-edit sa summer? Tapos, Gaya advertising. Kaya ano, yung party. Kailangan mo ng advertising. Parang sa media. pero yung ano mo, yung audience mo sa Ang ano lang sa Facebook lang. sa social Sa media. Facebook, TikTok, saka sa IG. Kasi YouTube kasi. Paano yung kasama mo yung project? Hindi, ano, per month. Okay, kumbaga. Okay din sa akin natin siya. Okay naman so far. Pero kasi government siya. Government kasi siya. Kailangan mo ng civil service. Hindi pa ako nakapasal. So may plano ka mag-trip? Ako naka-schedule na sa March. Pangalawa ko na nga. Pasok mo yan. Kaya mo yan. Kailangan Yun na lang yung kulang mo yung civil service. ako regular. Bali, gano'n ka katagal sa work mo ngayon? Last year mo ba? So, nag-renew ka na lang na. Ngayon, sana marinig. Pag hindi narinig. Pero okay naman, maganda naman yun. Wala, actually, yung dati, pero wala pa rin. Hindi ka kasi regular. Kailangan mo ma-regular. Paano ka nakapasok sa Yung, una kong work, di ba, Sa video pala. tapos naging PPI. Yung PPI kong work masyadong tapos. Yung cover ko, maliit. Tapos sinama na ako. Sinama ka. Wow. Tapos, eto na, napunta na ako dito. Hindi naman mahirap yung adjustment, yung transition sa dati. Nung una, nagkasakit ako.